Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isa na namang kwentong katatakutan? Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Samuel, isang IT specialist na nakaranas ng mga kakaibang pangyayari sa isang luma at misteryosong gusali sa Makati. Isang gabi, habang nag-o-overtime siya, narinig niya ang mga yabag ng sapatos at naamoy ang masangsang na amoy ng bulok na karne. Ano nga ba ang tunay na lihim ng gusaling ito at ano ang mga kababalaghang naganap? Pakinggan niyo ang buong kwento at sabay-sabay tayong kilabutan. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Samuel at nagpapasalamat ako sa inyong oras sa pakikinig sa aking kwento. Nakatira ako sa Makati at nagtatrabaho bilang isang IT specialist sa isang luma at malaking gusali dito. Dito ko nakilala si Mang Tonyo, ang janitor, at si Karen, ang kaibigan kong matagal ko nang kasama sa opisina. Ang kwento ko ay tungkol sa isang gabi na nag-overtime ako sa trabaho. Ang gusali sa Makati ay may mga bitak sa pader at lumang painting na nakasabit sa mga dingding. Madalas magkwento ang mga kasamahan ko ng mga kababalaghan dito, ngunit hindi ko ito pinapansin. Isang gabi, habang naglalakad ako sa pasilyo, naririnig ko ang mga yabag ng sapatos sa sahig na gawa sa kahoy. Ngunit walang tao nang lumingon ako. Samuel, mag-ingat ka sa elevator, paalala ni Mang Tonyo. Ngumiti lang ako at nagpatuloy sa trabaho. Unti-unti nang nauubos ang mga tao sa opisina at ang katahimikan ay bumabalot sa paligid. May kakaibang enerhiya sa hangin at sa kabila ng pagtatangka kong mag-focus sa trabaho, hindi ko maiwasang maging alerto sa aking paligid. Sumakay ako ng elevator papunta sa ibang palapag. Kumikislap ang ilaw sa loob at ang pinto ay nagbukas-sara ng mag-isa. May naamoy akong masangsang na amoy na parang bulok na karne. Nagmamadali akong pindutin ang button para bumaba. Habang bumababa, may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Walang tao nang lumingon ako. Ano ba yan? Bakit ganito ang elevator? Bulong ko sa sarili habang lumalabas. Agad kong tinawagan ang maintenance at bumalik sa aking mesa. Ngunit ang kaba ay hindi mawala sa dibdib ko. Ilang araw ang lumipas habang sinusuri ko ang sistema ng seguridad. Biglang nag-alarm ang isang palapag. Tumayo ako at naglakad papunta sa control room. Habang tinitingnan ko ang mga kamera, narinig ko ang mga bulong na nagmumula sa sistema. Ano to? Bakit may mga boses? Tanong ko sa sarili ko. Archie, pakicheck nga ang 4th floor. May naririnig akong kakaiba, sabi ko sa gwardiya sa intercom. Sige boss, pupuntahan ko, sagot niya. Sa kamera, nakita ko si Archie na may kinatatakutan. Nakatingin siya sa kamera na parang sumisigaw, ngunit walang tunog. Bigla siyang tumakbo palayo. Sinubukan kong i-rewind ang footage, baka sakaling may makita akong mas malinaw. Pero may static na nag-i-interfere sa video. Nang bumalik si Archie, tinanong ko siya, ano ang nangyari doon? Ngunit ang sagot niya, wala akong maalala, boss. Parang blanko ang utak ko. May kaba sa boses niya na nag-iwan ng tanong sa isip ko. Sa susunod na shift ko, nadama ko na may kakaiba sa paligid. Ang mga ilaw sa pasilyo ay kumikislap at naamoy ko ang masangsang na amoy. Napansin ko na ang mga tagalinis ng gusali ay umalis nang hindi man lang kumikilala sa mga kamera tulad ng dati. Bakit iba ang kilos nila? Tanong ko sa sarili ko. Samuel, hindi mo ba napansin na hindi na natin makita si Archie? Pinalitan na siya sa shift, sabi ni Karen, ang kasamahan ko. Ano? Bakit? Tanong ko. Sinubukan kong tawagan si Archie pero hindi siya sumasagot. Lalo akong kinabahan. Habang naglalakad ako sa pasilyo, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Napalingon ako ngunit wala namang tao. Samuel, mag-ingat ka. May kakaiba talaga dito, sabi ni Karen. Oo nga, sagot ko. Lalo akong kinabahan.
Patuloy akong nagtrabaho, ngunit hindi ko maiwasang magduda sa paligid. Sa bawat hakbang ko, dama ko ang pagbabago sa hangin. Ang kaba sa dibdib ko ay lalong lumakas, ngunit kailangan kong tapusin ang trabaho ko. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako, biglang nag-alarm ang sistema. Ano na naman na to? Tanong ko sa sarili ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa control room. May boses na paulit-ulit na binibigkas ang nakakakilabot na mensahe. Umalis ka na! Umalis ka na! Sinubukan kong i-mute ang boses pero naririnig ko pa rin ito. Sa kamera may aninong lumabas. Sino yan? Usis ako. Biglang nawala ng kuryente ang buong gusali at naiwan akong nag-iisa. Ang tanging ilaw ay mula sa emergency lights. Kailangan kong lumabas dito, sabi ko. Naglakad ako sa madilim na pasilyo, hawak ang flashlight. Nakasalubong ko ang isang figura na kamukha ni Ruben ang kasamahan ko. Ruben, ikaw ba yan? Tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot at bigla siyang nawala sa dilim. Naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa braso ko. Napasigaw ako at tumakbo palayo. Sa labas natagpuan ako ni Archie. Samuel, anong nangyari? Tanong niya. May kakaiba sa loob. Kailangan nating umalis. Sagot ko, hinihingal. Alam kong naramdaman din niya ang kakaibang presensya. Dinala ako ni Archie sa kaligtasan at kinabukasan, nagbitiw ako sa trabaho. Hindi ko na kaya. Ayoko nang bumalik doon, sabi ko sa boss ko. Nalaman ko na may serye ng mga pagpapakamatay na nakaugnay sa gusali. Archie ang mga tagalinis, si Ruben, lahat sila, sabi ni Karen habang umiiyak. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding trauma sa akin. Hindi ko na kayang bumalik doon, sabi ko habang nag-iimpake ng gamit ko. Pagkalipas ng ilang taon, natuklasan ko ang kasaysayan ng katulad ng mga insidente na nagmula pa noong ang gusali ay isang hukuman. Hindi ko akalain na may ganong kalalim na kwento ang gusaling iyon. Noon pa lang pala, marami ng kababalaghan ang nangyayari doon. Naging matibay akong naniniwala sa paranormal at iniiwasan ko ang gusali. Hindi na ako babalik doon, sabi ko sa sarili ko tuwing nadadaanan ko ito. Yung mga boses, yung mga anino, yung takot na naramdaman ko. Lahat yon parang kahapon lang nangyari. Paminsan-minsan, nadadaanan ko ang gusali, hinahabol ng mga alaala ng aking nakakatakot na karanasan. Hindi ko maiwasang lingunin ang lumang gusali, parang may humihila sa akin pabalik. Pero alam ko, hindi na ako papayag na bumalik pa doon. Kahit gaano katagal na, ang mga alaala ay hindi basta-basta mawawala. At ang dilim ng Makati, mananatili itong bahagi ng aking kwento. Isang paalala na may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Mga kaibigan, natutunan natin sa kwento ni Samuel na may mga lugar na mas mabuting iwasan, lalo na kung puno ito ng kababalaghan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, sa dilim ng Makati baka may humihila pa rin sa iyo. Paalam.